Inakusahan ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino, Sinabotas City Lone District Representative Toby Chanco, na sumasang-ayon sa kanyang inilarawang Pro Duterte o yung tinatawag na DDS. Talaga lang, Antonio Tino, bakit unti-unti na ba nabubuwag ang mga loyalty ng ibang kongresista? Dahil ba sa nabusog na ang iba? Bakit ikaw, Antonio Tino, di ka pa ba nabubusog? Sa bagay, Antonio Tino, baguhan ka pa lang nakaupo dyan na ang inuupahan mong party list ay datihan na. Palibasa, Tino, yung party list mo ay hindi dapat nakaupo dyan sa kongreso dahil para sa Duterte Youth yung upuan na yan. Kaya naman ay hinamon ng mababatas ng makabayan si Chanco dahil sinabi nito na hindi siya susuporta sa bagong reklamo ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Maliban kung may isang malaking isda sa iskandalong korupsyon ng multibilyong pisong proyekto sa kontrol ng baha ang mapapasailalim sa hustisya muna. Kung sino pa ang interesado na ma-impeach si Vice President Inday Sara ay siya pa ang magnanakaw ng billions. Mapapansin naman natin na walang issue ng flood control si Chanco na di gaya sa mga kasama niya sa kongreso. Natuta ni Tambaloslos ay may bahid ng korupsyon sa flood control. Naunang sinabi ni Chanco kung pagdating ng February 6 wala pang malaking isda, ibig sabihin kung si resigned ako Bicol Party List Representative Saldico ay hindi pa naibabalik dito, hindi ako makikisa sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, anya sabi ni Chanco. Sa February 6 ang isang taong pagbabawal sa pagsampa ng bagong impeachment complaint laban sa babaeng opisyal ay matatapos na. Inaasahang may bagong reklamo na isasampa laban sa Vice Presidente ng civil society habang ang usapin sa naunang impeachment complaint na ipinapadala ng Kamara. So, kung ngayon yung araw na magdidesisyon, ang medyo mahirap lang sa akin is yung sitwasyon na kung sa araw na kami magdidesisyon, wala pang napapanagot na big fish doon sa House of Representatives. For example, hindi pa napapauwi si Saldico. Parang ang hirap magdesisyon nun kasi parang napaka-ipokrito namin bilang House of Representatives. Para kami si Poncio Pilato. Di ba? Maliwanag di ba? Nabanggit tinan ninyo, no? Yung sinabi-sabi ni Congressman Chanco na maliwanag para silang si Poncio Pilato na naguhugas kamay na kasi nga sila, di ba? Yung credibilidad ng kanilang institution na itong kongreso ay bilyon ang kinurap o bilyon ang ninakaw. Di ba? Tapos huhusgahan nila si Inday Sara na milyon ang binibintang na malinis at clear naman sa COA. Talagang mahihiya si Chanco dahil may bahid ng corruption ang kongreso. Kapalmuks lang talaga, di ba? Kumbaga sa madaling salita, yung mga malalaking isda at malalaking buhaya na nagkamal ng pera ng bayan, nandiyan sa kongreso. Ay siya pang pipirma, tama ba? Di ba yung ni Congressman Chanco? Di ba? Ayun, mga kababayan at mga kapag-express, marahil merong umugong na sa kongreso na di manoy may mga nagsusulong ng impeachment laban kay PBBM at syempre meron ring impeachment para sa mahal nating pangalawang Pangulo na si Inday Sara. Kaya hindi naman natin maiwasan. Meron dyan mga surot sa kongreso na kumakalaban kay Inday Sara. Kaya
tanggapin na natin na may impeachment sa kanya. Para sa akin, kung may impeach si PBBM ay sigurado ako, no, mabibigat ang akusasyon at ebidensya laban sa kanya. Pero kay Vice President Inday Sara, ay sigurado malamya at wala nang gana ang mga ibang kongresista dahil kaya lang naman siya inimpeach dahil sa pamumulitika ni Tamba noon. At pinapagana niya yung mga galamay niya, di ba? Kaso kung baga dati ang sinulong na impeachment kay Sara ay hilaw at sa pilitang pa at ang masakit sa lahat ay gumastos ng napakalaking bilyon para pangsuhol sa mga bumoto ng impeachment, di ba? At heto pa na naniniwala ako sa maliit at walang substantial ang ebidensya laban kay Inday Sara dahil nga sa clear sa audit ng COA yung pondo ng OBP. Kaya ito po, no, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito, idiretso na po natin ang video ito. Hindi tatakel ng Senate Senate, until after the The elections. elections. Yes, So yes, walang yes. logic Walang kung logic. hindi yung pera talaga. So my question to you right now is this. Ay, teka, sandali. Gawa naman kasi ng ampaw ang ginawang impeachment. At 5 pa yung sinulong na impeachment ni yung mga kongreso, kaya harang agad kay Escudero, di ba? Imbis na isa lang sa isang taon ang pagpasa ng impeachment, di ba? Marami talaga at bulok ang style ng mga surot ng mga congressman noong 19 Congress. Ito po, tuloy po natin ang It video. happened during the last impeachment. May bagong impeachment darating ngayon. Okay. Do you think the same thing will happen again? Hindi, walang FLR ngayon. Wala na FLR. Wala na FLR ngayon. But at some point, may magkakaroon, may hingian pa rin yan sa mga congressmen because they have to be incentivized to sign the impeachment eh. They will have to be incentivized. Yes, Yes, correct. yes, Yes, correct. So, diba? You were frustrated sa result ng midterm elections. I heard you speak. One, you pointed out the issue of yung impeachment and the arrest of President Duterte. Hindi, pero magkaiba yun eh. Magkaiba, but yung timing kasi before the elections. Hindi lang yon. Ang sinasabi ko noon is yung impeachment, it was totally within our control. Yung pagpadala doon kay President Duterte, there are external forces, yes, number yes, one. Number two, yung parang yung sequence na una, in-impeach mo si Sara, tapos pinadala mo yung tatay sa Hague. Parang may masamang bala kayo dito sa pamilya. Hindi, di ba? Hindi. Kaya nga di ba sabi ni Chanko na nabanggit nila na mag-election na noon, nakasama sa script nila. Kasama nila Tamba sa script nila yon. O kasama sa plano yung pagkidnap kay Tatay Digong. Kasi malakas ang hatak ni Tatay Digong pagdating sa eleksyon. Dahil all-out support talaga si Tatay Digong sa Maisog campaign rally nung lahat na ginagawa ng mga demonyo para lang humina ang Duterte at lumakas ang bagong Pilipinas. Ningag ba? Ganun yun. Hindi isa lang Wala dating. Hindi isa lang Sige, teka muna, Oo. may ano, no? It will all go at some point to why did you make statements implicating Martin Romualdez and former Saldico in the flood control corruption issues? But before you answer that, the spokeswoman Sa ngayon, wala, no? But I will be very fair. Of course, syempre, sasabihin. Ayan po, yung talagang na-interview din siya ni Kaped Pailon diyan sa Channel 5. Be very transparent. Baka sasabihin ng iba na nagdududa sila na kung titignan ko yan ng may bukas na isipan kasi nga yung misis ko ay related dyan. Pero siguro ang tignan nila yung mga records ko of previous impeachments where I have been impeachment complaints na hindi ko binase sa politika. No? Number one, bigay tayo ng halimbawa. Yung unang-unang impeachment complaint dyan nung pagpasok ko sa Kongreso noong 2010 was against dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na ombudsman noong panahon ni GMA. Hindi ko po kakampi si GMA, matindi ko pong kalaban sa politika. Pero hindi ko ginamit yung impeachment kay Ombudsman Merceditas Gutierrez para gumanti, no? Ang ginawa ko nga noon, nag-email lang ako sa opisina ni Ombudsman Merceditas Gutierrez at hiningan ko siya ng explanation doon. Tapos doon ko binasa yung boto ko. Pangalawa po yung sa impeachment ng corona impeachment, kahit it was the height of the popularity of then President Pinoy,
and sobrang unpopular ni GMA noon, ganun din. Base lang po ako sa tingin kong tama. So, yun lang din ang gagawin ko dito. Kung ano po yung ebidensya, babasahin ko. Kaya nga mahirap magkomento habang wala pang nagpa-file kasi Opo. parang hypothetical po ang magiging sagot ko kung whether may grounds ba o hindi. Opo, opo. Sa palagay ho ba ninyo, yung bang grounds na inihain dati lamang kay VP Sara ay valid at dapat ituloy para po maghain ng panibagong impeachment complaint at sumunod lang po sa rules? Ano po, yung sa... Yung kay VP Sara, itong kanyang confidential fund issue. alam mo, again, it's a hypothetical. Let's assume, no, ang basihan natin ng usapan, Ted, is yung 140 million ba yung sinasabing confidential funds, no? Opo. Again, the VP has to be accountable, di ba? Oo, yun, di ba? Tama. Yung sa OBP, ng ano niya, accountable talaga. Kita naman kasi sa audit ng COA na walang anomalya na nangyari. Maliwanag na clear sa COA. Natatandaan ninyo yung tuwad kong pang nag-iimbestiga? Kaya minamadali nila ang resulta ng audit ng COA. Na halos di pa natatapos ang resulta eh. Yung resulta ng COA eh, kinukuha na nila yung mga dokumento. Eh inaagaw na nga nun ng mga buhayan at tuwad kong ang trabaho ng COA. Ganyan sila kagarapal dahil ang MOE nila ay bilyon. Noon pa yan, di ba? Noong 19 Congress, 2025. Bilyon ang MOE, di ba? Na blessing ni Tambaloslos yun sa kanila. Kaya nagkakandara pa sila sa utos ni Tamba na ma-impeach talaga si Inday Sara. Ganyan talaga. Sobrang gastos, ma-impeach kapag kalaban mo. Gagastusan mo talaga ng bilyon para lang ma-impeach at para umangat ka. Di ba? She has to be accountable. Agree ako doon. Ang medyo, kung ngayon yung araw na magdidesisyon, ang medyo mahirap lang sa akin is yung sitwasyon na kung sa ngayon, kung sa araw na kami magdidesisyon, wala pang napapanagot na big fish doon sa House of Tama. Representatives. For example, hindi pa napapauwi si Saldico. Parang ang hirap magdesisyon nun kasi parang napaka-ipokrito namin bilang House of Representatives. Para kami si Poncio Pilato. Di ba? Maliwanag eh, di ba? Nabanggit tinan ninyo, no? Yung sinabi-sabi ni Congressman Chanco na maliwanag para silang si Poncio Pilato na naguhugas kamay na kasi nga sila, di ba? Yung credibilidad ng kanilang institution na itong Kongreso ay bilyon ang tinurap o bilyon ang ninakaw. Di ba? Tapos huhusgahan nila si Inday Sara na milyon ang ibinibintang na malinis at clear naman sa COA. Talagang mahihiya si Chanco dahil may bahid ng corruption ang Kongreso. Kapalmuks lang talaga, di ba? Kumbaga sa madaling salita, yung mga malalaking isda at malalaking buhaya na nagkamal ng pera ng bayan, nandiyan sa Kongreso. Ay siya pang pipirma, tama ba? Di ba yung ano ni Congressman Chanco? Di ba? Nag-aakusa kami ng isang tao na supposedly hindi ginastos ng maayos yung 140 million, pero yung kasamahan namin sa House, Oo. nag-dispal ko ng bilyon, no? Tama. Ang masakit doon is yung mga kasamahan kong pipirma kung mag-approve ng impeachment, iba doon kasangkot, iba doon, Oo, alam naman tama nila yung naman. nangyari, pero walang gusto magsalita. Oo. Ilan lang kami nagsasalita tungkol doon, di ba? So parang it's Kasi ganito mangyayari niyan eh. Halimbawa, ini-impeach niyo yung si Inday Sara. Ano tingin sa inyo ng tao? Husga kayo ng husga, pero ninanakaw nyo naman ng pera. Kayo ang malaking ninakaw eh. Tapos si Inday Sara, i-impeach nyo. Mahiya naman kayo. Sila ang dapat mahiya na ginagawa nila. very difficult because it's parang lalabas na hypocritical kami, parang ano man tawag doon sa Oo, Tagalog. yun Wala nga. kaming Yun ang gustong moral ano. authority na maghusga, no? Opo. But she has to be accountable. Kaya nga, na-file na rin niya ng ibang grupo doon sa Office of the Ombudsman. Yung Ombudsman naman, wala namang akusasyon ng draft o katiwalian. Maganda siguro kung umusad yung investigasyon doon, di ba? Opo, sige. Kasi, Okay. Pero again, mali rin. Yung ombudsman ngayon, hindi na, kumagay, walang, hindi ka panipaniwala yung ombudsman ngayon.
Si Remulla? Yan, paniniwalaan natin. Yan yung, isa pa yan sa mga tuta ni, ni PBBM, di ba? Alam naman natin yung ombudsman na yan, may bahid rin na katiwalian. Yung ombudsman ngayon. Diyan ako hindi naniwala. Diyan ako hindi naniwala sa iyo, Tiako. Na ang ombudsman malinis. Di ba? Yung kasing sa Office of the Vice President, ang pagkaalam ko, again, tama ako kung mali ako, walang immunity from suit, di ba? Walang immunity from criminal suit yung Office of the Vice President, kaya pwedeng filean doon sa ombudsman. So hindi impeachment ang nag-iisang paraan para siya ay mapanagot. No? Hindi kasi yun po ang aking opinion doon sa di ba impeachable ang Vice President? Hindi dapat masampa ng kaso diyan sa ombudsman. Impeachable yan eh. Kaya nga nagkakandara pa ang mga congressman na impeach yan eh. Kaya dinadaan nila sa impeach, di ba? Pero yung kakasuhan ng ombudsman, hindi na makakasuhan. Impeachable yan. bagay na yun. Para ang hirap para kang tumutulay sa alambre nun eh. Opo, sige po. May pahabol kang tanong, Cha, para natin pasalamatan na si Congressman kasi ngayon naka-break sila. Oo. Congressman, Hindi, dagdag. Oo. Congressman, Okay dagdag. lang. Okay lang, Ted, kahit naka-break kami. Opo, opo. Oo nga po, January 26 pa ang balik nyo. Pero Congressman, balikan natin itong sinasabi ni Manong Ted. Sabi nyo, naiintindihan namin kayo dun sa part na posible kasi na kami na mga magde-decide o mag-a-approve nitong impeachment, meron sa ilan sa mga kasama ko, inaakusahan, kasali dun sa flood control issue, parang wala kaming moral authority. Yun po yung binabanggit nyo. Or ascendancy. Congressman, ikaw po mismo, kayo naman po, hindi po nasasama ang pangalan nyo sa flood control issue. Kung kayo ang magde-decide, dapat accountable po siya sa Definitely. Definitely dapat accountable. mas Regarding klaro. accountability, wala pong exempted sa accountability. Oh, at least mas malinaw po ngayon, yun yung kasagutan. Yes, definitely. Definitely, DJ Oo. Chacha. Ito po, Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan po natin ang salaysay ni Congressman Toby Chanco na maliwanag naman sa atin na talagang ang isa lang sa napag-isip-isip ko, yung kredibilidad talaga ng Kongreso, bumagsak. Kung si PBBM nag-negative yung trust rating niya, sumabay na rin ang Kongreso na yung trust rating nila bumaba na rin. Diba? Ang isa lang sa talagang magandang trust rating na nakikita ko kay Inday Sara. At isa pa, yung mga militar. Maganda, kailangan mapagkatiwalaan din natin yung mga militar na lumalaban sa mga rebelde. Kaya yan po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.